Okay, so we have here the continuation of our discussion about the multidimensional array. So this time is we're going to create or how to set an elements inside your multidimensional array, and also we are going to discuss of how to use the operations such as the search and also the update operation. Okay, so ang unang gagawin natin class is we're going to declare again another multidimensional array, but this time naman class is magsiset tayo ng value ng elements sa loob ng multidimensional array nyo. Okay? So again, to declare a multidimensional array, first is kailangan nyo muna iset yung data types niya, then yung variable na gagamitin nyo. Okay? So let's say ang size ng multidimensional array nyo is 2 by 3. Okay? So you have here 2 row and you have here 3 column. Okay? Para malagyan natin siya ng value, okay, so lagyan nyo lang dito is equal. So you have open bracket, then another open bracket para dun sa element ng row nyo. Okay? So let's say meron kayong dalawang row. Okay? So dalawang row yan, so automatic meron kayong tatlong value sa loob ng unang set ng row ninyo. So in this case, for example, lagyan natin siya ng value na equivalent to 1, 2, and you have here 3. Okay? Then you have here close bracket. So, ito yung first value ng unang row ninyo. Okay? Sa pangalawang row, sinet nyo siya na ang value niya is equivalent to 4. Then you have here 5. And you have here equivalent to 6. Okay? I-close nyo sa. Okay, so you have close bracket, then another close bracket para dun sa close nung unang value ng open bracket nyo rito. Then don't forget to put the semicolon. Okay, so itong value na to class is 2 by 3 siya. Automatic meron kayong 6 elements. So you have 1, 2, 3, 4, 5, and you have here 6. So ito yung first part, element nyo is nasa row 0. Okay? So, sa row 0 nyo, meron kayong equivalent na 1, 2, 3, which is nasa column 0, 1, and 2 siya. Okay? Sa pinaka 1 row nyo, since ito ay 0 row at ito yung 1 row nyo, ang magiging value naman ng element nyo is equivalent to 4, 5, and 6. So, ito magiging 1, 0, 1, 1. Ito is magiging 1, 2. Okay? So, yun yung magiging value na multidimensional array nyo. To check kung nakastore or nakaset na yung element sa inyong multidimensional array, i-output natin siya, which is x is equal to 0. So, you have your x is less than, okay? So, ang value ng row nyo is equivalent to 2. Therefore, ang magiging limit ng value ng x counter nyo will be equivalent to 2. Okay? Then, mag-i-increment yung value ng row nyo. Then, you have close parenthesis. Then, you have your open bracket. Okay? So, sa inyong inner for loop, so, i-copy natin to. Okay? Then, you have here paste. Okay? So, sabihin natin ito is variable y. Okay? So, since ang column nyo ay may tatlong value, so ang magiging condition nyo or limit niya will be equivalent to 3. Okay? So, this is 1 is 3. So, this is equivalent to y. Okay? So, sa outer loop nyo, that will be equivalent from 0 to 1. Dun sa inner loop nyo is equivalent to 0 to 2. Okay? Since may dalawang open bracket kayo, automatic may dalawang close kayo rito. Okay? Next is, ang gagawin nyo is i-output nyo yung value ng element nyo. To do that, gamitin nyo yung command na cout, then call nyo yung variable r nyo, which is yung variable na ginamit nyo for the multidimensional array. Ang unang counter nyo will be x,
And yung pangalawang counter nyo is si y. Then you have here semicolon. Okay? Para spacing or mag-space yung bawat yung elements nyo, para hindi siya dikit-dikit, lagyan natin to ng spacing. Okay? Double quote, then you have your semicolon. Okay? So, try. Okay, so, run. Okay. So, mapapansin nyo, okay, lumabas yung value ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, which is yung laman na sinet nyo sa inyong multidimensional array. So, ganito yung logic niyan, class. So, yung unang value na x nyo will be equivalent to 0. Ang value ng y nyo is also equivalent to 0. So, position 0, 0, sinet nyo siya dun sa value of 1 nyo. Or nakaposition siya sa 0, 0, which is equivalent to 1. Mag-i-increment yung y nyo, so that will be equivalent to 1. From 0 to 1, nakaposition naman si 2 nyo. Okay? Then, mag-i-increment ulit si 1. From 0 to, nakaposition naman si 3 nyo. Okay? So, since yung value ng y nyo magiging 3, mag-i-stop increment na siya. Kasi ang condition natin dito is y is less than 3 lang. So, pag naging 3 na to, mag-i-stop na siya. Ang gagawin ngayon ng program nyo, pupunta siya sa upper o sa outer loop nyo, i-increment niya ngayon yung x nyo. So, si x magiging 1, then si y, babalik sa 0 ngayon. So, si 1, 0 ngayon, nakaposition ngayon si 4. Okay, si 1, 0, nakaposition si 4, si 1, 1, nakaposition si 5, at si 1, 2, nakaposition si 6. Okay, so kapag more than x nyo sa equivalent to 2 or 2 ng equivalent na x nyo, mag-i-stop increment na siya. So therefore, itong nested for loop nyo is naka-generate ng 6 na value of element, which is sinet nyo rito sa inyong array. Okay? So, this time naman, class, is gagawa tayo ng operation. The first operation is the search. So, isa-search natin yung number, then at the same time, aalamin natin kung saan nakaposition yung number natin. So, yung search operation, nagbigay na ako sa inyo ng example using the one-dimensional array. Pero this time naman, gagamit tayo ng multi-dimensional array. To do that, kailangan natin alamin muna kung ano yung number na isa-search natin. So, lagay natin dito, enter number to search. So, you have here, enter number to search. Okay? Then, you have here, double quote, then you have your semicolon. Okay? So, muna tayo rito ng variable. Okay? So, for example, ang de-declare natin variable para sa number na isa-search natin is variable search. Okay? So, since nag-declare tayo ng variable search, ang gagamitin natin dito is cin search, then you have here semicolon. Okay? So, here, since multidimensional array tayo, gagamit tayo ngayon ng nested for loop. So, the same lang siya. Okay? So, para isahan na lang at hindi na tayo mag-consume ng coding or mag-type ng mas mahabang code. So, i-copy na lang natin tong part na to. Okay? Then, i-paste natin. Papalitan lang natin tong nasa loob. Okay? Kasi itong part na to is nag-output siya. So, same din naman yung counter ng x and y nyo, tsaka yung limit niya, which is 2 and 3 din siya. Okay? So, gagawin tayo ng condition dito. Ang condition natin is if yung laman ng array nyo is equal dun sa number na sinesearch nyo. Okay? So, iisa-isahin natin yung element ng array nyo. So, ang magiging counter niya ng array nyo ay si x at si y. Okay? So, ano magiging condition natin? Kapag yung elements ng array nyo ay nag-equal dun sa search na hinahanap nyo. Okay? So, saan natin nilagay yung variable kung saan doon nyo i-input yung number na gusto nyo i-search sa search variable. So, type nyo rito is search. Okay? Then, you have here close.
Okay? Open, then another close here. So, anong mangyayari kapag na-search na niya yung element na hinahanap nyo? I-output nyo ngayon yung position niya. So, i-see out nyo to. Okay? Then, lagay kayo ng message na the number. Okay? So, ano ba yung number na sinesearch nyo? Ang number na sinesearch nyo ay ini-store nyo sa variable search. Okay? Wherein, nasa position siya. So, lagay nyo rito is in the position. So, dito i-indicate nyo na kung saan nakaposition yun. Okay? So, paano nyo malalaman yung position niya? Okay? Malalaman nyo siya based dun sa pinaka-last value na x at value ng y ninyo. Okay? Dun nyo malalaman yung position kung saan number ang hinahanap nyo. Okay? So, para hindi ito magdikit, maglagay na lang tayo ng spacing. Okay? Kasi kapag hindi tayo naglagay ng spacing dyan, magdidikit yung dalawang number ng x and y nyo. Okay? So, try natin kung gumana yung code. Okay? Close muna natin yung previous output natin. Okay? Play natin siya. Okay. So, lumabas dito yung number na sinet natin sa array. So, halimbawa, i-search natin si 1 para madali. Si 1 is, kapag sinearch mo siya, nasa position 0, 0 siya. Hanapin natin si 1, enter. So, si number 1 ay nasa position 0 at 0. Okay? Try natin yung ibang number. Okay? So, aside K1, try natin kung saan nakaposition si 3. Si 3 ay nakaposition sa 02. Try natin kung nakaposition nga siya. Okay, si number 3 is nasa position ni 02. Okay, so which is tama yung sagot natin. Okay, next is operation is the update. Okay, so katulad din siya ng ating example program sa one-dimensional array natin. Okay, so i-close muna natin to. Then, kailangan malaman natin kung anong position at kung ano yung number na ipapalit natin sa gusto nyo i-update. So, lagay muna kayo rito, cout, enter. So, dalawang input nyo rito, yung row at column. So, enter number of row and column. Okay, so dalawang hihingin niya number, isa yung sa row at isa yung sa column. Okay, so dalawang number ang i-input nyo. So, declare muna kayo ng dalawang number. So, let's say integer r para sa row at c para sa column. Okay, so unahin natin i-input ay si row. So, you have c in r para sa row at c in C para sa column. Okay? So, ang next step dyan is, papasok or mag-enter tayo ng number na ipapalit natin dun sa gusto nyong i-update na element. So, lagay tayo rito, enter number. So, lagay na lang natin dyan, enter number, then you have here semicolon. Declare kayo ng another variable wherein doon nyo ilalagay yung number na gusto nyo ipalit. So, you have your num1. So, from here, lagay kayo C in num1. Okay? Then, you have here semicolon. Okay? So, ang gagawin nyo lang, kunin nyo lang yung position ng row at position ng column. Okay? At the same time, i-assign nyo yung value ng number na gusto nyong ipalit, which is yung variable num1. Okay? To output, i-copy na lang natin yung part na to. Okay? Copy nyo to. Okay? Then, i-paste nyo siya. Okay? So, kulang tayo ng, so, delete nyo yung part ng if condition. Then, dagdagan nyo lang siya ng isang close dito kasi hindi natin na-copy yung last scope. So, lalagay nyo lang dito is cout. Okay? So, you have here R, which is ang counter is X, and this one is equivalent to Y. Okay? Then, para may spacing,
Lagay lang kayo ng double quote, then you have your double quote, then you have your semicolon.